Created to love others. Tayo'y nilikha upang magmahal ng iba. Purihin ng Diyos, ngayon po ang araw ng ating daily devotion at yan po ang ating topic ngayong umaga. At ang ating verse ng pagninilayan ay matatagpuan sa Acts 20 verse 35. Dito po sa ating daily devotion live sa ating House TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs. At kumusta po kayo? Today is Thursday, August 14, 2025. Thank you, Lord, at tayo muling nakapagpatuloy na makapag-devotion ngayong umaga. Samahan po ninyo ako at habang ako po ay nag-share ng ating live this morning, ay buksan na po ninyo inyong Bible sa Acts 20 verse 25. Sa Tagalog, iyan po ay gawa or mga gawa 20 verse 35. Kung ganito ang inyong Bible, tulad ng Bible ko, yan ay matatagpuan po sa page 176 ng Bagong Tipan. Good morning po sa inyong lahat. Sige po, mag-share lang po ako ng mabilis lang para marami po akong makasabay sa atin ngayong umaga. Thank you, Lord, for this opportunity. Salamat at tayo ay muling nakapag-devotion. No? Thank you, Lord. Napakabuti ng Diyos. Share ko lang po ang ating live. Sabayan niyo po ako. Maganda po ang ating topic. Share na po tayo ng mabilis. Kumusta po ang inyong araw ng Thursday? Good morning. Ayan. Good morning din po sa mga nanonood sa atin sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning at sa YouTube channel at Loves TV. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Umagang kay ganda. Napagpag naman ang araw natin ito. Parang akala mo laging hindi ako makakapag-devotion. Yung oras, yung lahat, ang daming ng gugulo. Pero hindi po magtatagumpay ang kaaway para tayo ay hindi magpatuloy. Yan, sa mga ka-stroke ko dyan, mag-devotion na po tayo. Gising na, bangon na. Nang tayo po ay pagpalain at bigyan ng kalakasan ng ating Diyos, unahin natin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ayan, mga ka-stroke, bangon na. Ayan, sabitan tayo sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning po sa mga nanonood sa atin ngayong umaga. Pwede niyo po itong i-share ang ating live at pwede niyo rin po itong i-like and share. Ayan, like and share po natin para marami po ang maabot ng atin po
live ngayong umaga. So, tayo mabilis yun. Yan. Share natin, marami na nakakapanood. Mabilis lang po. Ganda niyo na po inyong Bible. Buksan na po ninyo ito sa Acts 20 verse 35. Yan, game na. Salamat po sa mga groups na ina-approve yung ating mga sinishare sa kanilang mga group. Thank you po. Ayan, salamat po sa inyo. Okay, so ngayon po ay simulan na natin ang ating pong devotion this morning. Today is August 14, 2025. Ayan, I'm so excited. Sige po, mamaya natin i-share yung iba. So, buksan na po natin ang ating Bible sa Acts 20 verse 35. Sa Tagalog, iyan po ay mga gawa 20 verse 35. So, sa page 176 kung ganito po ang inyong Bible. Praise be to God. Napakabuti ng Diyos. Good morning. Ayan. Good morning, Ate Yesha. Good morning, Pastora Alma. Good morning, Ate Marilyn Bautista. At sa mga tinag ni Ate Yesha. Ayan, alam ko nga nasa hospital si Ate Yesha ngayon. Wow, praise God. Praying na you're okay na at makakalabas na kayo in Jesus' name. God loves you so much. Sige po. Buksan po natin ang ating Bible. No? Sabi po sa Acts 20 verse 35. New International Version. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Sabi naman po sa Tagalog, mga gawa 20 verse 35, magandang balita, Biblia. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus na higit pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos na noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na tunay na hindi nang iiwan. Diyos na sinasamahan kami sa lahat ng laban ng buhay. Salamat o Diyos sa umagang ito. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at nawa o Diyos, ano man nais mo ituro sa amin ngayon, ay tumimo ito sa aming puso. May bahagi namin sa iba. At maituro din namin ito, Panginoon, at maisapamuhay namin. Maraming salamat po, O Diyos. Pangunahan niyo po kami, tanging boses mo lang marinig. Ikaw lang, Lord, ang maparangalan. Ikaw lang maitaas, madakil at maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Ate Lucy. Thank you for your love, Lord. Thank you. And we claim healing, Lord, sa lahat ng may karamdaman sa mga sandaling ito, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagtatangi. Ikaw ang aming Diyos na tunay na makapangyarihan sa lahat. Diyos na kayang magpagaling ng kahit na anong karamdaman. Diyos ng himala. Diyos ng pag-ibig. Diyos ng kaluwalhatian, kadakilaan. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hindi mo madaling magkasakit. Kaya mag-iingat po ang lahat at lagi lang nating hawakan ang pangako ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwan kailanman. At magtiwala lang tayo. May plano ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen. So, muli basahin po natin ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Sa Acts 20 verse 35 sa New International Version, ang sabi po dito, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words the Lord Jesus Himself said,
It is more blessed to give than to receive. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, mga Gawa 20 verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng kanilang pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na ipinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ito nga, ganda naman ang ating pong verse sa pagninilayan ngayon. Pinagpala. Ang word na ginamit, higit na pinagpala. Ibig sabihin, pinagpala na bless na, no? Ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, parang minsan may isip mo, Lord, paano ako magbibigay? Wala nga ako. Diba? Paano tayo tutulong kung wala tayo? Pero ang Panginoon ay laging may paraan. Laging may dahilan para tayo makatulong sa iba't ibang uri ng kaparaanan na pwede natin gawin sa ating kapwa. Ang title nga po ng ating devotion this morning, napakaganda. Created to love others. Tayo nilikha para magmahal sa iba. At ang pamantayan ng Diyos sa pag-ibig ay yung pagbibigay, pagpapatawad, pagmamahal. Ganun talaga, parang ang daling sabihin, ano? Pero talagang tayo nilikha ng Diyos para magmahal ng kapwa. Magmahal ng ibang tao, hindi puro sarili natin ang ating iisipin. Kahit ano pang sitwasyon meron tayo, we need to think other people rather than more than ourselves, di ba? Sabi nga sa Matthew, tuwa ako dito ng pagbukas ko, sabi ko, God. Sabi sa Mark 12, verse 30 to 31, actually, sinasabi dito yung love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. And the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Mahalin natin ang ating kapwa ng higit sa ating sarili. Kaya ba natin gawin yun? Diba? Kasi talagang ganun tayo nilikha dapat ng Diyos dahil ganun ang Diyos. Inuna niya tayo bago ang kanyang sarili. Pinalimutan niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para lamang ipakita niya sa atin kung gaano niya tayo kamahal. Kaya naman tayo ay tinutusan niyang magmahal ng ating kapwa. Kahit ano pa, sino pa, ano pa ang ginawa nila sa atin, mahalin natin ang taong ito. Bigay natin yung dapat and best para sa kanila. Amen? Thank you, Lord. So sabi dito, when we believe in Jesus and live our lives following after Him, we get to experience His grace and mercy every day. Oh, grabe, no? Pag naniwala na tayo sa ating Diyos, na siya ay nabuhay at nabubuhay tayo sa pagsunod sa Kanya, na-experience natin yung Kanyang kahabagan at ang Kanyang awa. Diba? Ang Kanyang pabor sa ating buhay. Nararanasan niyo po ba yan? Kasi kapag hindi po tayo sumusunod sa Diyos, kahit sabihin mo pang ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, pero hindi ka sa Kanya sumusunod, hindi mo hinahayaan na ang Diyos ang mamuhay sa'yo, hindi mo feel no? Parang wala lang. Kristyano lang ako, sige lang. Pero hindi natin nararamdaman ang tunay na presensya ng Diyos sa buhay natin pag hindi tayo sumusunod sa Kanya. And we get to walk in new life and new ways of thinking about God's creation and our place in it. Not to mention, we can rest knowing we are God's own children. Diba? At makakalakad tayo sa buhay na ito ng mga puno-puno ng pag-asa, bagong buhay. Isipin mo na lang na parte ka ng creation ng Diyos. At doon tayo sa mundong Kanyang nilikha, tayo naninirahan. Napaka-special mo kapag ka ganun, no? Feel nyo ba yun? Feel nyo ba yung special kayo? Special tayo kasi create ng Lord itong mundong ito para sa atin.
para tayo ay makapamuhay ng maayos, di ba? Para tayo ay magkaroon ng lugar na matitirhaan, lugar na kung saan tayo ay makakapamuhay ng normal bilang tao at hindi na to mention yung kapahingahan no, na kayang ibigay ng Diyos sa atin dahil tayo kanyang mga anak. Na lahat ng bagay kayang ibigay ng Diyos. Walang imposible sa Panginoon. Basta't magtiwala lamang tayo sa Kanya. Kahit ano pa mang solusyon sa problema, kayang ibigay ng Diyos. Hindi po ba? Kaya lang hindi po ito isang pangako na pag kayo naging Christian ay makukuha mo ng lahat, na wala ng kalungkutan, wala ng sakit, wala ng hirap, hindi po ganun. Ang sinasabi ng Diyos dito ay yung rest, yung kapayapaan na tanging sa Diyos ang natin matatagpuan. Na no matter what, whatever is happening, may problema ka man o wala, alam mo na ikaw ay secure, ikaw ay safe sa kamay ng Diyos. Diba? Yun po yung kasiguruhan na napakasarap ang hawakan. Kahit anong laban ng buhay na kakaharapin mo everyday, hindi ka matatakot. Kasi alam mo na may Diyos na laging nagmamahal, nag-iingat, tumutulong, gumagabay, nagbibigay. Diba? Si Lord never naging taker eh. Lagi siyang giver. Sana ganun tayo, no? Yung walang ibang iniisip kung paano makatulong sa iba, kung paano makatulong hindi lamang sa pinansyal, sa pera, kundi sa maraming bagay tulad ng pananalangin. Alam niyo po ba yung nagkasakit ako itong nagdaang linggo na to, napakalaking tulong ng prayers ng aking mga prayer warriors sa Monday group and sa Thursday group. Diba? Hindi po natin binibilang yung maitutulong nila monetary or whatever. Yung sabihin lang nilang nakikita mong pinagpipray ka nila at nararamdaman mo yung concern nila, nararamdaman mo yung puso nila para tulungan ka. Naiibsan yung sakit, naiibsan yung nararamdaman mo, naiibsan yung takot mo, naiibsan lahat. Sila po talaga pag yung hindi lang ikaw na nanalangin para sa sarili mo. It's powerful talaga pagka tinulungan ka ng iyong mga kamananampalataya. Kaya pag meron taong humihingi ng tulong sa inyo, huwag laging isipin, pera na naman, hindi naman laging pera eh, di ba? At hindi lang yun ang dahilan kung bakit humihingi sila ng tulong. Yung magkaroon ka lang ng kapayapaan, na kahit ikaw ay nakahiga sa ospital, kahit na ikaw may problema, kahit na ikaw ay ang daming pagsubok, di ba? Pero alam mo na may mga taong nagmamahal sa iyo, nananalangin para pagtagumpayan mo yung mga problema mo. Ang sarap sa pakiramdam. Di ba po, no? Kasi parang gumagaan. So, imagine niyo po kung ikaw lang, tapos isang damakmak yung problema mo. As ikaw lang lahat nagdadala. Alam mo, nakakatuwa sa mga pamananampalataya natin. Kahit hindi mo kinukwento ano po kahit di mo sinishare yung kabuuan ng nararamdaman mo, yung, hindi kailangan pag-usapan kung ano yung eksaktong nangyari. Para bang alam na alam agad nila kung paano kayo pag-pray. Alam ka agad nila kung paano ka tutulungan sa pamamagitan ng panalangin. Napakalaking tulong. Sa totoo lang po. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. At meron akong pamilya, biological, meron akong pamilya sa God Loves You Movement, may pamilya ako sa CTF, may pamilya ako sa church. Sobrang napakabuti ng Diyos. At yun po yung masarap ng meron kang mga kakampi sa laban ng buhay mo. Kaya nga po, we're encouraging everyone, we're inviting everyone to join us sa ating pong fellowship online. Doon kasi nagkakakilala tayo, nagiging close tayo, at nagtutulungan tayo sa pamamagitan ng pananalangin pag may mga problema ang bawat isa. Ramdam mo na hindi ka nag-iisa, ramdam mo na may mga kakampi ka, may nananalangin para sa iyo. Ang sarap po talaga. Kaya po, mag-message kayo dahil kasama po
namin kayo, kasama niyo kami, tulad ni Ate Yesha. Alam ko na nangungusap ang Panginoon sa kanya at huwag kang mag-alala, Ate Yesha. Ang buong God Loves You Movement ay nananalangin para sa iyo at naniniwala kami na walang imposible sa Diyos at ang lahat ng bagay ay pagtatagumpayan niyo. In Jesus' name. Pray it. So, ang sarap na po. Ang sarap ng pakiramdam. But it can be just as easy to live life thinking only of ourselves and the good things we have received. Jesus spent most of his ministry helping and assisting others. But if we were being honest, and Jesus was always honest too, most of us have a tendency to be selfish with God's gifts or ignore opportunities to serve the weak or needy in everyday lives. Sa totoo lang po, di ba? Dumarating din sa time na minsan nagiging greedy tayo, na nagiging self-centered tayo, nakakalimutan natin na tayo ay uh, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin, ang Diyos ang nagbigay ng katagumpayan sa buhay natin. Lalo na pagka yung dumarating sa puntong very smooth ang takbo ng buhay, walang problema, puro success, puro saya. Yan yung mga times na dumarating yung para bang feeling mo kaya mo ang lahat ng bagay. Kaya nakakalimutan tumawag sa Diyos. Diba? Ang kadalasan lang naman nangyayari na tumatawag ang tao sa Diyos kapag sobrang lugmok na, sobrang problematic, sobrang takot na, dahil parang wala nang solusyon yung buhay, wala nang kagalingan yung karamdaman. Kaya dun yung time na tumatawag. And I praise God kung ganun, ano? Kasi may mga tao talaga na minsan, kahit na nandun na, sa bingit na nga ng kamatayan, hindi pa magawang magdasal. Hindi pa magawang tawagin ng Diyos. At yan po ay pride. Diba? Yan po ay self-centeredness na Diyos na nga hindi mo palapitan para hingan ng tulong. How much more ang ibang tao nasa paligid. Kasi masyado na silang nagpadala sa emotions. Diba? Parang feeling hindi ako matulungan ng mga tao sa paligid na to eh. Matutulungan pa ba ako ng Diyos? Ang sobrang liit ng tingin natin sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, walang hihigit sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Totoong ang tao sa paligid natin, maraming limitasyon. May hangganan sila kung hanggang kailan lang nila kayang tumulong sa atin. Pero ang Diyos, walang hanggan ang kanyang kapangyarihan para pagalingin tayo, para pagyamanin tayo, para iligtas tayo sa mga kasalanang ito, sa mundong ito na sobrang puno ng kadiliman, di ba? Kasi po, huwag tayong magdepende sa ating sariling kakayahan. At huwag nating ignore yung mga opportunities na binibigay ng Diyos. Minsan, itong mga pagkakasakit, yung mga problema, yung mga pagsubok, yan po ay lahat opportunities to, parang to come near to God, di ba? Parang para makalapit tayo sa Diyos. Pagkakataon po ito. Kaya po pag may mga moment kayo with the Lord na parang kayong dalawa lang, i-grab mo yung opportunity na mag-usap kayo ng Diyos, idulog mo sa Kanya lahat, ihingi mo ng tawad ang lahat ng dapat ihingi ng tawad, at maturo tayong magbigay ng oras naman natin sa Diyos. Di ba? Kasi yung buhay natin, sobrang minsan kabisihan, nakakalimutan natin na kailangan natin yung oras na to, bigay naman natin sa Panginoon. Ang dami kasing pinagkakaabalahan ng mundong ito. Sa trabaho, sa eskwela, sa business. Kaya minsan naisip mo, itong mga pagkakasakit, hindi parusa yan. Yan ang isang way para makapagpahinga ka. Di ba? Kasi dyan yung hihiga ka, hindi ka na aalis, nakaupo ka lang, o kaya pinagpapahinga ka talaga ng Diyos kasi gusto niyang kausapin ka, gusto niyang marami kang ma-realize sa buhay mo, at gusto niyang ipadama ang anak, mahal na mahal kita. Gusto ko magpahinga ka. Huwag mong katakutan ang mga nangyayari sa buhay mo dahil nandito ako. Ipadadama niya talaga sa inyo kung sino siya at anong kaya niyang gawin. Diba? Ganun kagaling ang ating Diyos na minsan din natin naiintindihan ang nangyayari. Sabi nga, huwag mong labanan yung battle na hindi mo kayang labanan. Dahil yung battle na to, hindi natin ito battle ni Lord to. Diba?
Siya ang may hawak nito. Siya ang may control nito. Huwag mong ipaglaban. Huwag masyadong parang gusto mong solusyonan ng lahat ng bagay sa sarili mong kakayahan. So, surrender everything to the Lord. Battle niya to. Diba? So, ibigay mo lahat sa Diyos. Ang lahat-lahat. Amen. So as Paul was speaking to the leaders of the church in Ephesus in Acts 20 verse 35, he made sure to remind them that his life has not been about himself, but about helping others. Paul says that everything he has done has been about helping others, helping those who are weak and in need. Kaya tinawag ako ngayon may pangangailangan eh. Paano pa ako tutulong sa kanila? Alam mo ba, minsan hindi naman ko may sakit tayo, may problema tayo, weak na tayo. May sakit ka o wala, may problema ka o wala, weak talaga tayong lahat. And God is our strength. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang maging kalakasan natin upang maging lakas din tayo ng ibang tao. Alam niyo po ba yung mga nangyayari sa mga buhay natin? Yan ay magiging kwento na lang after ng pangyayari. At yan ay magiging kalakasan ng iba kapag naging kwento mo yan, kapag naging patotoo mo yan sa buhay mo. May papamalita mo kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. At sa ganung paraan, maraming tao ang sisigla, maraming tao ang mabubuhayan ng loob, maraming tao ang mabubuong muli yung kanilang pag-asa. Dahil totoo nga pala, no, napakabuti ng Diyos. So, huwag po kayong panghinaan ng loob. Bagkus kunin mo yung lakas sa Panginoon. Sapagkat siya lang po makapagbibigay ng lakas na yan na walang katulad. Ang Diyos lang ang makapangyarihan sa lahat. Diba? Okay? Smile. Yan. Ngumiti tayo sa kabila ng dami ng problema na yan. Ang ganda ng sikat ng araw. Kagabi nga, kala ko, Lord, hindi titigil yung ulan. Sobrang lakas. Pero ngayon, napakaganda ng sikat ng araw. Isa lang pagpapatunay na hindi mananatiling madilim ang buhay ng tao. Kung may dilim, may liwanag. Kung may pagsikat ng araw, may paglubog ng araw. At ang lahat ng yan ay may kadahilanan. All you need to do is to focus on God alone. Kung bibitaw sa Diyos. Di ba? Hindi madali. Pero pag nanatili ka sa presensya ng Diyos, kakayanin mo ang lahat. Yes, Lord. And sabi dito, Paul didn't say these things to boast about himself. He said them to point back to Jesus as the truest example of love. So, hindi ito kinukwento ni Paul sa mga taga-Ephesus, kundi para ipagyabang ang kanyang sarili. Kung hindi para ibalik ang mga tao sa Diyos. Diba? Pag tayo nagpapatotoo ng ating mga experiences, ng mga nangyari sa atin from the past, hindi po yun para ipagyabang natin. Kasi magaling ako magdasal. Kasi ang daming ganito. Kasi nanatili ako sa Diyos. Hindi ako bumitaw sa Kanya. So, sa totoo lang po, tama yun. Hindi ka bumitaw sa Diyos. Manatili ka sa Panginoon. Pero wag maging yabang mo yun. Pag malaki mo na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, siya ang dahilan kung bakit mo napagtagumpayan ang laban ng buhay mo. Kung bakit ka gumaling sa karamdaman mo, ang Diyos ang bida. Siya ang dapat na mag-glorify. Siya ang dapat maluwalhati. Siya ang mabalik ang kapurihan. Ibalik natin ang kapurihan sa Kanya because He deserves all the highest praise. Diba? Kasi kung wala ang Panginoon, kahit anong galing mo, kahit anong galing ng mga doktor na yan sa paligid mo, kahit ikaw na pinakamaraming pera, kung hindi dahil sa Panginoon, hindi mo makukuha ang kagalingang hinahangad mo. Kung hindi ka sumuko sa Diyos at magtiwala sa Kanya, hindi ka magtatagumpay. Kaya sana po, pag dumating tayo sa punto magpapatotoo na tayo at magbabahagi tayo ng kabutihan ng Diyos sa ibang tao, ipagmalaki natin na ang Diyos ang dahilan ng lahat. Hindi po tayo yun. Ang Diyos po yun. By His grace, by His love, by His mercy, goodness, greatness, kindness, faithfulness, love. Diba? Because of His love for us. Sa totoo lang, yung pag-ibig ng Diyos, hindi kailanman natapos, hindi naubos. Diba? At walang humpay yung pag-ibig ng Diyos sa kahit na ano pa mangyayari sa buhay natin. Hindi talaga po nagmamaliw yun.
At yun yung bagay na dapat natin panghawakan. Huwag tayong bibitaw sa faith na yun. Kahit gamusta na lang yung faith mo, humawa ka pa din, kumapit ka pa din sa Diyos. Huwag na huwag kang bibitaw. Sapagkat ang katagumpayan ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. Kasi siya una nagmahal sa atin eh. Di ba? He first loved us. Siya una nagmahal. Siya ang nagbigay ng bugtong na anak, ng kanyang bugtong na anak upang maging kaligtasan natin. Doon pa lang makikita mo na mahal ako ng Diyos ha. Grabe. Hindi niya ba ako mahal? Iniligtas niya ba ako? Niligtas na tayo. Wala pa man tayong problema. Di ba? Sa totoo lang, hindi pa nga tayo humihingi ng tawad. Pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya ba natin gawin yun? Para minsan, hindi natin magawang nagpatawad. Kung papatawarin taong yan, ba't yun naman yung bibigyan, inapaksama ng ugali niyan? Diba, binibilang natin yung kayang gawin ng kapwa natin sa atin. Pag hindi na balik yung pabor sa atin, dead maka sa akin. Next time, hindi ka na makaulit. Diba? Ganyan mga dialogue ng Pinoy. Kaya tuloy, hindi na pa-practice yung love na itinuro ng Diyos sa atin. Ang Diyos ba tinanong tayo? Bago kita iligtas, kailangan ganito ka muna ha. Magpakabait ka. Hindi tayo ganun. It is by grace. We have been saved through faith. Tayo niligtas ng Diyos ng dahil sa ating pananampalataya na pinaniwalaan natin na siya ay Diyos. Di ba po? At minahal tayo, tinubos tayo sa krus ng Kalbaryo para tayo ay mapatawad, tayo ay makalaya sa mga kasalanan na bagamat hindi ginawa ng Diyos pero siya ang naghirap, siya ang nagbata. Ganun niya tayo kamahal. Tapos tayo, pag may taong nagkaroon ng kasalanan sa atin, parang feeling mo, napakasama na ng taong to. Tayo nga di ba? Sinumbatan ba tayo ng Diyos na nagkasala tayo? Hindi. Wala siyang ibang ginawa kundi mahalin pa rin tayo, hanapin tayo, kahit paulit-ulit tayo naliligaw, kahit ang tigas-tigas ng ulo natin, ang Diyos ay hinanatiling tapat sa kanyang pag-ibig. Minahal tayo, maging sino man tayo, ano man ang ating ginagawa sa buhay natin, maging sinasaktan man natin ang Diyos sa paulit-ulit na kasalanan ginagawa natin, pero ang Diyos kailanman ay hindi nanumbat, hindi nagalit, diba? Hindi tayo pinarusahan. Hindi ka parusahan ng mga sakit na yan. Hindi ang Diyos ang may bigay niyan. Lagi mong tatandaan yan. Ako po'y nasa hospital ng last time. Sabi ko, Lord, ilaban mo ako. And I know, winner na ako. At sa totoo, nilaban na tayo ng Diyos. Ipinanalo na tayo ng Diyos nang siya ay may buhay na mag-uli after na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pagkaraan ng 3 araw na buhay na mag-uli. Inilaban na tayo ng Diyos. Ipinanalo niya na tayo. Kaya wala tayong dapat na katakutan sa buhay na to. We are winners. We are victors, not a victim, and we are warriors, not a warrior. Amen. Thank you, Lord. So, totoo, si Jesus, ang truest example of love. Kaya kung ang Panginoon ay nasa puso natin at tunay na mumuhay sa atin, walang dahilan para hindi magmahal. Walang dahilan para hindi magpatawad at hindi magbigay ng kung ano mang kaya nating ibigay para sa ating kapwa. While the Christian faith is certainly about loving God, it is also about loving others as well. It is about using our new life in Christ to bring positive change to the lives of others. The same positive change Christ brought about in us. Hindi dahilan na may problema ka, may sakit karamdaman ka, may pagsubok ka, may cancer ka, o anumang pinagdaraanan mo upang maging kabigatan ka ng iba. Mas lalong nawa ikaw ang maging kalakasan ng bawat taong makakalubilo mo, makakausap mo. At pahalagahan natin ang bawat ginagawa ng Diyos para sa ating buhay na ma-share din natin sa iba. Sa totoo lang po, hindi madali. Hindi madali na mag-share ng pag-ibig ng Diyos sa iba. Pag nasa sitwasyon kang lugmok, problematic, di ba? Sa totoo lang po, hindi madali. Hindi ka nga makangiti eh. Di ba? Hindi mo magawang ngumiti.
mag-share pa kaya ng Word of God. Kasi you need to check your heart at ipahawak natin sa Diyos ang ating puso. Kasi kung tayo lang hahawak niyan, napapagod tayo. Nakakapagod magkasakit. Nakakabagot. Isipin yung araw-araw, ganito itsura mo, ganito sitwasyon mo. Yung bang parang ang bigat-bigat. Lalo na kami mga stroke, no? Kasi aside sa yung amin pong mga braso, yung amin pong mga kamay, talagang nandun pa kami na hindi pa ganun ka 101% magaling. Tapos ito na naman, may bago na namang sakit. Meron na namang kang mararamdaman. Diba? Sabi ko nga kahapon sa inyo, di ba? Wala tayong karapatang magtanong. Dahil hindi tinatanong ang Diyos na naglikha ng langit at lupa at naglikha sa iyo at sa akin. Wala tayong karapatang tanongin siya. Sapagkat siya lang ang nakakaalam ng lahat. All you need to do is to follow, focus, and love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength, and spirit. Diba? Yun ang gagawin natin. Sabi, ano gagawin ko? Ate mo, so pura lang ako. Ano? Do you think pag may ginawa ka, magkakasolusyon ba? Mag-isip ka na mag-isip, magkakasolusyon ba? Hindi rin naman eh. So surrender everything to the Lord. Diba? Smile. And keep on praising God. Keep on praying. Keep on shouting. Keep on glorifying the Lord. Worship Him. Pray. Read your Bible. Diba? Ito na yung gagawin natin. And surrender everything to the Lord. Amen. So, Jesus said that when we use our life to help others, we end up even more blessed. It is always more blessed to give to others than to receive for ourselves. Kasi mas pinagpapala ng Diyos. O pinagpala na, higit na pinagpala. Yung word na maganda doon, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Applicable po yan sa lahat ng bagay at pagkakataon. Hindi po yan by condition or di ba sige, pag hindi sinabi ng Diyos na pagpapalain kita basta maging mabait ka. Pagpapalain kita. Di ba? Hindi ganun eh. Sinabi dito, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, you can give your time, your talent, your skills. Sometimes, kailangan din natin magbigay, hindi lahat ng bagay kailangan bayad. Di ba? Kailangan ibigay mo yung best mo sa family mo, sa friends, sa D-group mo, sa Bible study group mo, sa church. Di ba? Give your best time, best effort na pwede mo ibigay. Not always money. Di ba? Ang daming ways para tayo makatulong sa ating kapwa at maging kalakasan nila tayo. Thank you, Lord. And sabi dito, Jesus said that when we use our life to help others, we end up even more blessed. It is always more blessed to give to others than to receive for ourselves. Iniisip po natin lagi yung ibang tao bago tayo. Diba? Kasi sometimes, yun yung nakakalimutan natin eh. Ako muna, diba? Ganun tayo eh. Yung mindset natin, ako muna dapat. Bago ako tumulong sa kanya, kailangan ako muna. Kaya nga pati pila, nag-uunahan ng mga tao kasi kailangan ako muna. Ako muna dapat. Diba kaya nung na-hospital ako noon, sabi ko ang haba ng pila. As in, talagang, may mga taong entitled. Diba? Yung parang gusto nila sila unahin. Kasi mas nauna naman ako dyan. Kasi ganito. Hayaan mo na yun. Si Lord ang kikilos at si Lord ang nakakita kung ano ang tama at dapat na ibigay sa iyo. Siya ang nakakita nun. Huwag ka na makipag-away. Huwag ka na makipagtulakan. Huwag ka na makipag-agawan. Ibigay mo yung dapat. Pangunawa, pasensya sa lahat ng taong nakakahalubilo mo. Sa pamilya mo, mga anak mo, asawa mo. Ibigay mo yung dapat mong ibigay kesa yung ano ba matatanggap ko sa mga to. Diba? What's in it for me? Laging ganun ang tao. Ano ba makukuha ko dito kapag nag-join ako dyan? Ano ba maano ko pagka tinulungan ko yan? Wala naman ako magigain dyan. Yun ang akala mo. May Diyos na nakakita.
ng iyong ginagawa. Diba? Na kahit hindi mo pa ipakita yan sa iba, pero kitang-kita ng Diyos yan, paano tayong tumulong sa ating kapwa. Dahil kung anong ginawa mo sa iyong kapwa ay siyang ginawa mo sa Diyos. Ginawan mo ng kabutihan ng taong ito, ginawa mo ng kabutihan ng Diyos. Ginawan mo ng kasamaan ng taong ito, ginawan mo ng kasamaan ng Diyos. Kaya ingat tayo sa lahat ng ating sinasabi at sa lahat ng ating ginagawa. So take some time to consider the way your own life has been blessed by others. So i-consider natin yung buhay natin. I-check natin ngayon, kumusta nga ba ako pagdating sa pagtulong sa aking kapwa? Ako ba yung taong tumutulong ng humihingi ng kapalit lagi? Ako ba yung tao na kahit na saktan ko na tong taong to, mapilit ko lang sa isang bagay na dapat gawin mo to sa akin. Diba? Yung magtanaw ng utang na loob sa'yo. Ganun ba tayong klase ng tao? We need to check, diba? Ang puso natin. Huwag yung para bang pinamumukha natin sa mga tinutulungan natin. O yan, tinulungan kita ha. Siguraduhin mo naman. Ibalik mo yan. Siguraduhin mo naman na maging mabuti ka. Diba? At tandaan mo, utang na loob mo sa akin yan. Huwag nyo na pong gawin yun. Hindi po natin kailangan gawin yun. Yung pagtulong natin, gawin mo ng buong puso para sa Diyos. Sapagkat yun ay tinuturo ng Diyos sa atin. Ang tumulong dahil tayo ay anak ng Diyos, nagmamahal. At dahil minahal tayo ng Diyos, tayo rin ay magmahal. Hindi man ibalik yan ng mga tao sa paligid mo na tinulungan mo, pero may Diyos na magbabalik yan sa iyo. Iulitin ko, sinabi niya, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya huwag na tayong maghintay ng kapalit. May Diyos na nakakakita niyan. Alam niya ang kanyang gagawin. Ang kapalit, hindi naman laging pera din. Yung lagi kailang healthy, di ba? Walang sakit ang pamilya mo, ay isang napakalaking biyaya. Totoo lang po. Ma-appreciate mo lahat yan pag dumaan ka dun sa kung sakit ka, di ba? So sabi ko, thank you, thank you, thank you, thank you talaga, okay na ako. And I know that I will continuously be healed because of your love. Thank you, Lord. So, then, sabi dito, take some time to consider the way your life has been blessed by others. Then, write down a few ways you can begin to help others who are in need. So, habang tayo nananahimik sa buhay natin, after natin ng devotion na ito, maglista tayo ng mga taong pwede nating tulungan, mga taong pwede nating abutin upang iparating ang mabuting balita patungkol sa Diyos. Kung may sapat ka namang pera para tumulong, why not help the people around you na tumulong sa paraan na sinasabi ng Diyos sa'yo paano ka tutulong. Huwag tayo maging madamot. Ibigay natin yung dapat para sa kanila. And what practical ways can you bless this in your neighborhood, work, or school? Begin to build a habit of being a blessing to others. Maging habit po natin yung maging pagpapala tayo sa ibang tao. Huwag tayong maging parte ng problema nila na ibig sabihin, imbis na makatulong tayo, nakadagdag pa tayo sa kabigatan, no? Kung wala rin lang naman tayo masasabi hindi maganda, huwag na magsalita na hindi maganda. Kung wala naman talaga tayong maitutulong, idaan na lang natin sa panalangin na matulungan sila ng Panginoon. I-provide ng Lord lahat ng kanilang pangailangan. Huwag na tayong mag-isip ng ano pa mang bagay o maging judgmental, no? Kaya lang naman humihingi ng tulong yan kasi ganito, ganyan. Huwag mo lang pag-isipan ng hindi maganda ng iyong kapwa. Ibigay mo na lang yung dapat. At tulungan na lang natin sila sa pamamagitan ng ating panalangin. Para lalo tayong pagpalain ng Diyos sa lahat ng aspekto ng buhay natin. Lagi lang po tayong mananalangin, magbasa ng ating Bible, at maging sentro ang Diyos ng buhay natin. At ito po ay ihawa natin sa iba dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataong kami ay pinaalalahanan mong muli patungkol sa pagtulong sa aming kapwa. Hindi madali, Lord. Kasi minsan, paano kami tutulong kung kami ay kailangan namin ng tulong. Pero nangako ka, Lord, na higit na pinagpala ang mga taong tumutulong, mga taong nagbibigay.
Salamat o Diyos sa mga reminders na tulad nito. Salamat o Diyos dahil pinapakita mo kung sino ka at pinapaalalahanan mo kami kung gaano mo kami kamahal. Kung na ikaw ang unang nagmahal sa amin. Maraming, maraming, maraming salamat po, Lord. Kasi kung wala ka, Panginoon, sa buhay namin ito, hindi namin kayang lumaban ng kami lang. We need you, Lord, and we believe, Father God. Ikaw ang aming lakas, ang aming buhay, ang aming kalakasan, ang aming kagalingan. You are our strength, Lord. You are our Savior, our Conqueror, our Redeemer, our Prince of Peace, Emmanuel. You are our love, shelter, our rock. Thank you, Jesus. You are our refuge. Thank you. Maraming salamat for being our Savior, Lord. Salamat sa patuloy na pag-ibig mo at sa patuloy na pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Thank you po, Panginoon. Nawa, ang mga taong may mga karamdaman sa mga sandaling ito, Lord, bigyan mo ng kalakasan. Kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tapat, dakila at makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng himala. Gawing posible ang imposible. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for all the blessings. Thank you, Lord, for all the help. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Pinataas po namin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga taong nanonood at ang mga taong makakapanood nito. Bless them, Father God. Samahan mo po sila sa laban ng buhay nila. Sa lakarin ng aming mga buhay, Panginoon. We entrust everything to you, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na walang imposible sa iyo. We love you, Lord Jesus. We praise you and we honor you. We bless mo po ang ating Loves TV family, God Loves You Movement Ministry, at ang God First Christian Ministry International, ang GLU, at ang lahat ng mga taong patuloy na lumalapit at umaasa lamang sa iyo, Panginoon. Strengthen us, Lord. Be with us, Father. We love you, Lord Jesus. We honor you, Father. At ang mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon, huwag po silang titigilan na hindi sila makakilala sa iyo. Tulungan mo po sila, mga mahal namin sa buhay na matitigas ang ulo, Panginoon. Hanggang ngayon, nire-reject ka. Touch their hearts, Lord. Let them know you, Lord. Let them feel you. Na ang buhay na ito, Panginoon, ay walang silbi. Kung wala ka sa buhay namin. Apart from you, Lord, we can do nothing. Thank you for the healing, Lord. Thank you for the blessings. Thank you for my family. Thank you po, Lord, sa lahat-lahat. Gusto lang namin, Panginoon, ibalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Take control of everything, Lord. Take control of this life. Take control of this day. We love you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Tulungan mo kaming laging maging pagpapala, Lord, para sa iba. Huwag mo pa yung tulutan, Panginoon, na sumentro ang buhay namin sa sarili namin because ikaw maging sentro ng buhay nito. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Ayan, ako. Hi, Bess. Thank you for watching. Thank you, thank you. John 16:33. Thank you, Jesus. Thank you, Ate Rosa. Maraming salamat po. Sige po, sana makita ka ng mga pangalan ng iba. At hello din po sa mga nanonood sa God Loves You Movement Facebook page. Please like and share this video at paki-follow naman po sa mga hindi pa naka-follow para po marami ang makasunod at alam ko na i-share po ninyo ito sa inyong mga friends, sa inyong timeline, sa inyong groups para marami pong maabot. At ganun din, Lord, sa ating YouTube channel. Palambing naman po sa mga hindi pa nakasubscribe. Pasubscribe naman po ng ating YouTube channel, Ate Mavs TV. Maraming salamat po. Kita-kits tayo muli bukas sa atin pong live daily devotion dito po sa Ate Mavs TV. God bless po everyone. Maraming salamat po. Pero gusto ko lang munang batiin yung mga nanood ngayong umaga. Salamat po sa buhay ninyong lahat. Ayan. Ayan, bagal lang po yung aking internet yata ngayon ah. Ayan.
So, thank you po kay Ate Yesha. Balitaan mo kami, Ate Yesha, ha? Kumusta ka na? At excited ako sa magiging kwento mo, patotoo mo, tungkol sa iyong pinagdadaanan ngayon. Naniniwala ako, walang imposible sa ating Diyos. Thank you sa buhay mo, Ate Yesha. Salamat sa mga tinag ni Ate Yesha. Thank you sa buhay niyo lahat. Thank you, Pastora Alma. Thank you po. Thank you, Ate Marilyn Bautista. Thank you, Kuya Alan, Ate Ella. Good morning. Nandiyan ka pala. Good morning, Ate. Hindi ko makita yung iba. Ate Marilyn, I miss you. Nandiyan ka rin pala. Good morning po. Thank you for watching. Ate Rosa, thank you. Maraming salamat po. Ate Jenny, andyan ka rin pala. Good morning. Ayan. Tuloy po ba kayo bukas sa Pastora? Pwede pa yung guava bukas. Joke lang. Kuya Alan, thank you for watching. Ayan. So, maraming salamat po. Thank you po sa inyo lahat. See you tomorrow, 6:30 ng umaga. Bye-bye. God bless everyone. Always remember, God loves you.